Nagulantang ang tahimik na pamayanan ng Sitio Bagong Pag-asa, Barangay Murta sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro noong October 3, 2025. Ito ay dahil sa pagkakatagpo sa wala ng buhay na katawan ng isang dalaga sa masukal na kakahuyan sa tabing ilog. Bagamat napapalibutan ng malalawak na kabukiran at liblib at masusukal na kagubatan, ay tahimik ang nasabing lugar. Sino kaya ang biktima at papaano nito sinapit ang masakit na katapusan? Ang ilog na ito sa Murta ang nagsisilbing pasyalan ng mga mamamayan doon, lalo na nga ng mga kabataan. Bagamat mababaw ang tubig ay malinaw ito at maaaninag mo ang mga iba't ibang hugis ng bato. Tahimik din ang lugar na napapalibutan ng masusukal na kagubatan. Maraming tao ang nagpupunta dito para maligo, lalo na nga sa mga araw na walang pasok. May kalayuan din kasi ang dagat sa Murta. Kaya naman ang ilog na ito ang nagsisilbi nilang puntahan lalo na sa tag-araw at maalinsangan ng panahon. October 3, 2025, ng alas 9:55 ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng San Jose Municipal Police Station. Ang nasabing report ay nagmula sa mga barangay officials ng Murta. May kalayuan din sa kanilang tanggapan. Ayon sa mga ito ay may natagpuan silang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa Labangan River sa Sitio Bagong Pag-asa sa Barangay Murta. Agad naman nagpunta sa lugar ang members ng San Jose Municipal Police Station. Marami ng tao sa lugar nang dumating ang grupo. Naroon din ang mga magulang na biktima na kinilalang, ang 16 anyos na si G. Rose Revesencio na residente din ng lugar. Simple lamang na namumuhay ang pamilya Revesencio sa Murta. Ang ilan sa kanilang mga anak ay may mga sari-sarili na ring pamilya. Si G. Rose ay pang-anim sa magkakapatid. Lumaki si G. Rose sa pagmamahal ng mga magulang lalo na nga ng kanyang papang Jessie. Papa's girl ika nga, malambing na bata at mabait na anak. Bagamat palagi itong napapagalitan lalo na nga ng kanyang mga kuya dahil sa kuminsan ay matigas na ang ulo nito. Sa kabila ng kahirapan ay nagpursige ang mga magulang ni G. Rose na siya ay mapag-aral. Habang nagdadalaga ay taglay ni G. Rose ang maganda at maamong mukha. Maiitim at mahabang buhok, ganun din ang makinis at morena nitong kutis. Dahilan kaya naman marami ding mga kabataan sa kanila ang lihim na nagkakagusto sa dalaga. Subalit sino namang mag-aakala na ang bata nitong puso ay titibok sa isang lalaki kundi sa tulad niya ring babae. Umibig kasi ang batang puso ni G. Rose sa isang lesbian. Sa kabila nito ay pinangaralan naman siya ng mga kapatid at mga magulang. Subalit naging matigas ang ulo ng dalaga at pinaglaban ang pag-ibig sa tinuturing niyang nobyo. Dahil sa paghihigpit ng mga magulang at pagtutol ng mga kapatid ay nagtana ng dalawa. Ito si G. Rose sa pag-aaral at sumama sa karelasyon sa bayan ng Mamburao. Ganun pa man, sa kabila ng ginawa nitong pagsuway sa mga magulang, ay nanaig pa rin ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Kaya naman kahit nalabag sa kanilang kalooban, para muling makasama ang anak ay tinanggap nila ang relasyon ng dalawa. Umuwi si G. Rose sa kanila kasama ang lesbian na si Julian Oseas. Para sa kinabukasan at ikabubuti ng kanilang anak ay tinanggap ng pamilya si Julian at pinayagan nila ang dalawa na magsama. Mabait naman ito at magalang na bata, kaya man madali nitong nakuha ang loob ng pamilya ni G. Rose. Si G. Rose naman ay muling bumalik sa pag-aaral. Habang nag-aaral si G. Rose, ay sa kanilang bahay na tumira si Julian. Akala ng pamilya sa ganitong paraan ay tuluyan ang makakapag-focus si G. Rose sa kanyang pag-aaral na siya namang pangarap ng kanyang mga kapatid at mga magulang para sa kanya. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nasaksihan nila ang pagmamahalan ng dalawa, maging mga pag-aaway at tampuhan ng mga ito. Ganun pa man, ay naging panatag sila dahil sa natatakot sila na muling umalis ang anak at sumama rito sa Mamburao at tuluyan na nitong talikuran ng pag-aaral. Ang nasabing relasyon ay nagkaroon din naman ng hangganan. Ang ngayon kasi ganap ng dalaga na si G. Rose ay umibig sa isang tunay na lalaki. Dahilan kaya naman nagdesisyon nito na tapusin na ang relasyon nila ng lesbian na si Julian. Ayon sa mga magulang ni G. Rose, hindi naging malihim ang kanilang anak. Inamin nito sa kanila na mayroon siyang karelasyon na isang lalaki.
Dahil dito ay pinayuhan sila ng ama na mag-usap at ayusin ang problema. 2 araw bago ang krimen ay muling nakausap ng ama ni G-Rose ang anak at ang lesbian na si Julian. Sa kanilang pag-uusap, sinabi umano sa kanya ng dalawa na tinapos na nila ang kanilang relasyon at plano nang umuwi ni Julian sa kanilang bayan sa Mamburao. Maayos din umano niyang nakausap ito at sinabi nito na wala siyang magagawa kung ayaw na ni G-Rose sa kanya. Akala ng pamilya ay okay lang ang lahat, lingid sa kanilang kaalaman na ito na pala ang mitsa ng isang krimen na mag-iiwan sa kanila ng labis na sakit. Yun ng aking anak ay siya mismo, Yung tomboy, tumboy po. alam po ninyo yon. Alam po namin kasi kulang 2 taon na sa amin nakatira yan. Binanggit na rin sa inyo na may relasyon po sila. Meron po talaga. Kasi nagatabi sila, gano'n. Mm. Tapos nung Ano, okay lang po sa inyo na siya ay may karelasyon na isang tomboy. yung isang karelasyon niya po ay hindi tumboy, talagang lalaki. May isang karelasyon pa siya. Okay? Eh di sa madalit sabi po ay na makipag-usap ka ako na yung makipag-hiwalayan kayo Doon sa lalaki. doon sa tumboy. Sa tomboy na. Sa tumboy Oo. po. Eh di nag-ayos naman sila, okay na rin. Pati yung tumboy, nagsabi na sa akin na pa, okay na Pang, kami. pang ang tawag sa iyo. Pang po ang tawag sa akin. Oo. Parang Pang- talagang magulang, ano. Kasi sa totoo lang, sir, ang turing ko sa kanya ay anak na talaga. Oo. Sa tumboy niya. Ay di sa madalit sabi, yun na. Wala na rin kami pang, sabi niya. Yung kumbaga, parang naghiwalay na daw silang dalawa. Nung gabing yon sinabi rin sa inyo. O sinabi rin sa akin ng tomboy niya. Mm-mm. Hindi, okay lang. Okay na kayo. Sabi ko, bawat isa tinanong okay daw. Ilang araw bago ang krimen ay may ilang beses pa na nakausap ni Tatay Jesse Revesencio ang anak na si J-Rose. Ayon sa dalaga ay pinipilit siya ni Julian na sumama na lamang ulit sa kanya sa pag-uwi nito sa Mamburao, bagay na tinutulan ng dalaga. Ay nagsabi na yun sa akin yung aking anak na pinipilit ako, sabi niya ni Tumboy, na sumama sa kanila sa Mamburao. Mm-mm. Eh sabi ko, anak, huwag kang sumama kasi kako, alam mo naman, nag-aaral ka, sayang ka kung pag-aaral mo. Kasi ilang taon. October 2, 2025, ng gabi ay magkasabay pa na kumain ng hapunan ng mag-ama. Pagkatapos kumain ay nagpaalam sa kanya ang anak na si G-Rose na magtutungo lamang sa tindahan para bumili ng gamot dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pinayagan naman ito ng ama at nagpatuloy ito sa pagkain. Lumipas ang 5 minuto, 10 hanggang kalahating oras ay hindi na nakabalik si G-Rose, bagay na pinagtaka ng kanyang ama. Sa pag-aalala, dahil nga sa hindi maganda ang pakiramdam ng anak, ay lumabas ito ng bahay at nagsimulang magtanong-tanong sa mga kapitbahay kung nakita ng mga ito ang kanyang anak na si G-Rose. Subalit bigo siya na makita ito. Inakala niya na baka nagtungo ito sa bahay ng natatandang kapatid sa kabilang ilog, kaya naman umuwi na rin siya para magpahinga. Punan kami nung bandang alas 7:30. Tapos namin kain mag-ama, dalawa lang kami. Dalawa lang. Kaming naghapunang mag-ama. Kasi siya yung may trangkaso. Mm-mm. Sabi niya, bili muna ako ng gamot. Sabi ko naman, sige anak, bumili ka ng gamot. Tapos nung mga 5 minuto o 10 minuto na, sabi ko, bakit nawawala pa yung, hindi pa bumabalik yung aking anak? Sabi ko, hindi wala lang. Inabot ng kalahating oras yun. Naghanap na ako sa kapitbahay ko. Mm-mm. Naghahanap ko na dito sa kapitbahay ko, tinanong, pinuntahan mismo, wala. Mm-mm. Pero ang aking kutod, sir, ay nasa kanyang kapatid sa kabilang ilog, doon na tulog. Kinabukasan October 3, 2025, ng bandang alas 8 ng umaga, ay isang balita ang natanggap ng pamilya. Ayon sa balita ay nakitang wala ng buhay ang kanilang anak sa tabing ilog. Agad naman silang nagpunta sa lugar at doon nga nila nakumpirma na ito ang kanilang anak na si G-Rose. Pagdating ng mga pulis sa crime scene ay agad silang tumawag ng SOCO para tumulong sa pagproseso sa katawan.
Nakitaan nito ng sugat sa kanyang leeg na siyang maaaring naging dahilan ng pagkamatay nito. Sa ginawang investigasyon ng mga investigador ay agad na lumabas ang pangalan ng dating karelasyon ng biktima, ang 29 years old lesbian na si Julian Useas. May mga nakakita kasi na ito ang huling kasama ng biktima. Dahil dito ay agad na ikinasa ng mga pulis ang isang hot pursuit operation, bagamat hindi na nila matagpuan ang suspect sa lugar. Mabilis na kumalat ang mga larawan nito sa social media. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ng pareho pa ring araw ay muling nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng San Jose Municipal Police Station mula sa mga kapulisan ng Mamburao. Sa nasabing tawag, sinabi ng mga ito na nasa kanilang pangangalaga na ang suspect na si Julian Useas. Ayon sa kapulisan ng Mamburao, nagtungo sa kanilang tanggapan ng suspect kasama ang ina nito para sumuko. Mula Mamburao ay agad din naman itong inilipat at tinurn over sa San Jose Municipal Police Station. Sa pagsuko ng suspect ay agad din naman niyang inamin ang ginawang kasalanan. Ayon kay Julian Useas ay labis ang pagmamahal niya sa nobya. Kaya naman hindi niya napigilan ang emosyon at galit nang makipaghiwalay ito sa kanya. Sinubukan niya pang amuin ito subalit ayaw na sa kanya ng dalaga. Mas lalo pa nga umano siyang nagalit na mabasa niya ang palitan ng mensahe ng dalawa at ang palaging pagtatawagan ng mga ito sa cellphone. Noong gabi ng October 2, 2025 ay nakita niya ang dalaga na lumabas para bumili ng gamot sa tindahan. Dito na niya ito hinintay at pinilit na isama sa tabing ilog. Sinabi niya na mag-uusap lamang sila para magkaroon ng closure bago siya umuwi ng Mamburao. Subalit pagdating sa tabing ilog ay dito na niya nagawang patayin ng biktima. Gamit ang kwintas ay sinakal niya ito sa lieg. Masama ang pakiramdam nito kaya naman hindi na nito nagawa pang makapanlaban. Hanggang sa tuluyan na nga itong malagutan ng hininga. Matapos ang ginawang krimen ay agad na siyang tumakas at umuwi sa kanila sa bayan ng Mamburao. Kinabukasan ay nakita ng kanyang pamilya ang kanyang mga larawan sa social media na pinaghahanap ng mga pulis dahil sa pagkamatay ni G-Rose. Dahil dito ay kinumbinsi siya ng pamilya na sumuko at pagbayaran ng ginawang kasalanan. Sa ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga na ng San Jose Municipal Police Station at inaasahan na ito ay sasampahan ng kasong pagpatay. Nakamit man ng hustisya ay nag-iwan naman ang pangyayari ng kirot at sugat sa puso ng mga nagmamahal kay G-Rose na kahit na kailan ay hindi na maghihilo. Nagawa pang maglagay ng saloobin ni Julian sa kanyang Facebook account bago niya gawin ang krimen. Ayon sa kanya, walang kwenta pala ang mga pangako pag umayaw na ang isang tao. Di ko kayang mag-move on. Mga bagay na nagpapakita na ng sinyales ng labis na sakit at depresyon. Bagay na binaliwala ng iba dahil sino namang mag-aakala na kaya nitong paslangin ang babaeng ayon nga sa kanya ay mahal na mahal niya. Sa pangyayaring ito, tila ata totoo ang mga kasabihang nakakamatay ang labis na pagmamahal. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Thank you so much po and see you in my next video.